Magandang araw, Pilipinas! Hatid namin sa inyo ang mga naging pagkilos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Mula sa nagpapatuloy na pagtutok sa presyo at supply ng bigas hanggang sa pagbibigay tuon sa usapin ng kapayapaan at paglikha ng marami pang mga trabaho. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Gaya ng kanyang ipinangako, tuluyan ng binawi ng Pangulo ang pansamantalang inilagay na price cap sa presyo ng regular at well-milled rice. Pero pagtitiyak naman niya, hindi matatapos ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong Pilipino, lalo na sa mga magsasaka. Makalipas ang halos isang buwan, nakitaan na ng pagkalma sa presyo ng bigas sa merkado, bunsod ng itinakdang price ceiling ng pamahalaan sa regular at well-milled rice. Inilatag ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Pangulo ang mga indikasyon sa isang sectoral meeting noong Martes. Kabilang sa napag-usapan ang tumataas na supply ng lokal na bigas, lalo na sa pagpasok ng October, kung kailan magiging puspusan na ang anihan ng palay. Bumababa na rin daw ang presyo ng bigas kahit sa labas ng bansa. Ang mga indikasyong ito naghudyat sa Pangulo upang alisin na ang kontrol sa presyo ng mga produktong bigas sa merkado. Yes, as of today, we are lifting the price caps on the rice, both for the regular milled rice and for the well-milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Gayunpaman, nilinaw niya na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at mahihirap na pamilyang Pilipino. Katunayan, muli siyang namahagi ng humigit kumulang 1,000 kaban ng bigas sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Taguig City. Bahagi pa rin ito ng mahigit 42,000 smuggled rice na nakumpiska sa Zamboanga City noong September 15 bilang pagtutok pa rin sa mga rice hoarder at smuggler. Nagkaroon na rin daw siya ng direktiba kay House Speaker Martin Romualdez upang bumuo ng programa para solusyonan ang mas mataas na presyo ng bigas sa Metro Manila. We are also concentrating on the NCR because that is where the prices are most volatile and are highest. So doon tayo mag-concentrate una. We will pilot that project for the 33 NCR districts, NCR congressmen, na makapagbigay ulit tayo ng bigas. At higit sa lahat, hindi pababayaan ang magsasaka sa pamamagitan nga ng Rice Competitiveness Enhancement Fund sa ilalim ng Rice Tarification Law. Magpapatuloy din aniya ang pamimigay ng mga kagamitang pansaka dahil naglaan na ang pamahalaan ng 10 milyon dito. Bukod naman sa usapin ng bigas, nagbigay din ng direktiba kamakailan ang Pangulo para naman sa industriya ng pagniniyog sa bansa. Sa mayamang agrikultura ng Pilipinas, hindi rin maikakaila ang malaking ambag ng industriya ng pagniniyog. Sa tala ng Department of Science and Technology, 69 mula sa 82 mga probinsya sa Pilipinas ang may industriya ng pagniniyog. Katunayan, nasa 3.62 million hectares ang kabuuang taniman ng niyog sa Pilipinas. Katumbas ito ng 27% mula sa kabuuang agricultural land
sa bansa. Batay pa sa datos, higit 2 milyong mga Pilipino ang nabibigyan ng trabaho ng industriyang ito. At kung titignan ang ambag nito sa ekonomiya, nitong 2022 lang, umabot sa $3.22 billion ang kinita ng bansa mula sa pag-export ng coconut industry. Ang problema, apektado rin ngayon ang industriya dahil sa climate change at iba't ibang sakuna. Kaya naman kamakailan lang, ipinag-utos mismo ng Pangulo ang pagpapaibayo pa ng industriyang ito. We are thus in prime position to harness this advantage to develop this crucial sector for the benefit of our economy and our people. I thus encourage the PCA to continue to uplift their lives of our coconut farmers and empower them to improve their conditions, break free from the chains of poverty, and dream bigger for themselves and for their loved ones. Nitong Miyerkules, pinulong rin mismo ng Pangulo ang Philippine Coconut Authority patungkol sa Massive Coconut Planting and Replanting Project 2023 to 2028. Layunin ng proyektong ito na makapagtanim ng hindi bababa sa 1 milyong puno ng niyog sa loob ng 5 taon. Inaasahan ring makabuo ng mga estratehiya para sa pag-ani hanggang marketing interventions kaugnay ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Pagdidiin ng Pangulo, ang target nga ay makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog hanggang 2028. Sabi naman ng Coconut Authority, kanila ring palalakasin pa ang mga proyekto para sa pagpapaunlad pa ng sektor ng pagniniyog sa loob ng 10 hanggang 5 taon. Sa aming pagbabalik, ihahatid po namin sa inyo ang mga naging kaganapan sa pagbisita ng Pangulo sa Western Visayas nitong nagdaang linggo. Huwag po kayong aalis. Tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Kaibigan, if your relationship with your partner is full of dishonesty, lies, and you're just being fake, then that's a red flag. It's like sharing fake news to people on the internet. IBC 13 strongly believes that fake news is abuse, and it's definitely a red flag. Because misinformation causes harm to people, to an organization, and even to loved ones. Let's not be toxic or be a red flag. Let's be green flags and spread factual news, because fake news is abuse. Be guided and blessed with the journey you live through every day. Reflect on the blessings coming into your life and learn to appreciate yourself and others even more as you grow your connection with God. I want you to know that God is a God who looks at you and says, "You're amazing. You're my precious child." Get ready to be inspired and uplifted with Feast TV every Sunday 8 o'clock in the morning on IBC 13. Tampok dito sa Bahay Ugnayan, isang museo sa loob ng Malacanang compound, ang ilang mahahalagang bahagi ng pag-iikot ng Pangulo sa buong bansa noong panahon pa ng kanyang pangangampanya, kasama na ang pagbisita sa Panay Island. At bilang kasama sa 31 million Filipinos na nagluklok sa Pangulo sa pwesto, bumalik ang Pangulo sa Panay para magpasalamat at maghatid ng tulong sa kanyang mga taga-suporta. Bitbit ang iba't ibang tulong para sa mga mamamayang Pilipino. Nagtungo naman ang Pangulo sa kanlurang bahagi ng Visayas para ilapit ang mga programa ng pamahalaan. Una niyang binisita ang Rojas City sa Capiz. Sa pagkakataong ito, hindi lang bigas ang dala ng Pangulo. Namahagi rin siya ng samot-saring serbisyo mula sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Muli na naman po kaming nagsasanib puwersa kasama po ang iba't ibang ahensya
ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Kasabay nito, ang isa pang magandang balita para sa mga kapis noon. Inanunsyo ng Pangulo na may mahigit 10,000 benepisyaryo sa lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o ang RFFA. May pondong halos 13 bilyong piso para sa bawat benepisyaryong magsasaka sa kapis na nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay makatatanggap ng tig 5,000 piso. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na ang pagmamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula Capiz, nagtungo naman siya sa San Jose de Buenavista sa Antique kung saan bukod sa hatid na government assistance, meron pa siyang maagang pamasko sa mga Antiqueño. Isang hindi natapos na pabahay sa probinsya bunsod ng Bagyong Paeng ang ipinag-utos ng Pangulo na ayusin at kumpletuhin na bago matapos ang taon. Kaya sa atas niya sa gobernador ng Antique, ang National Housing Authority Project ay maaari nang matirhan ng mahigit 700 ang pamilyang Antiqueño na nangangailangan ng tahanan pagsapit ng December. So to know that we have 770 families who will spend this Christmas in their new home is one of the best news that I have heard in a long time. At bago bumalik ng Maynila, kinumpleto ng Pangulo ang kanyang araw sa pagbisita sa lalawigan ng mga Aquianons. Kabilang sa ipinamahagi ng Pangulo ang mga kagamitang pansaka tulad ng makinarya, punla at iba pa sa bayan ng Tangalan at Kalibo. Ginamit din niya ang pagkakataon upang personal na mapasalamatan ang mahigit 146 na Aquianons na naging dahilan aniya ng kanyang pagkaluklo bilang presidente ng bansa. Matatanda ang landslide ang pagkapanalo ng tambalang Marcos Duterte sa Kalibo, Aklan noong 2022 elections. Una sa lahat, nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyo sa malaking ambag sa aking pagkapanalo nung nakaraang eleksyon. Kaya bago lisanin ang probinsya, ipinangako ng Pangulo na susuklian ang kanilang napakalaking tiwala at suporta sa pamamagitan ng pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino saan mang sulok ng bansa. Hindi po madali lumangoy laban sa agos, pero nanindigan po kayo para sa akin, kaya hindi po kulang ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil dyan ako po ang nanguna sa inyong lalawigan. Kung kaya naman, buong puso at labis akong nagpapasalamat sa iyong tiwala at suporta at ang bawi lang ng isusuklian po namin yan ng lahat ng aming maaaring gawin upang tulungan ang lahat ng mamamayang Pilipino upang pagandahin ang Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo. Sa pagbisita rin ng Pangulo sa Western Visayas, isang hamon ang iniwan niya sa hanay ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Habang sa hiwalay namang aktibidad ng Pangulo, may isang paalala naman siya sa mga bagong nanumpang opisyal ng iba't ibang organisasyon. High-powered guns, ammunitions at explosive devices. Ilan lamang ang mga ito sa ipinresenta kamakailan ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army bilang bahagi ng kanilang pagsugpo sa mga rebeldeng grupo sa Panay Island. Ayon sa kasundaluhan, 7 mga inkwentro ang naganap nito lamang nakaraang 3 buwan. Ang mga sagupaang ito nagresulta ng pagkasawi ng ilang lider at miyembro ng New People's Army sa lugar. Gayon din ang pag-recover ng maraming mga armas. Kaya naman nang bisitahin mismo ng Pangulo ang kanilang hanay,
ilang papuri ang ibinigay ng Pangulo sa kanila. Maganda ang nagiging performance niyo dahil mabilis ang progreso. Paliwanag na tama ang ating ginagawa, tama ang ating mga strategy, tama ang ating pag-apply ng NTF-ELCAC. Katunayan, iniulat rin ng 3ID na matapos ang nasa 100 mga engkwentro sa Central at Western Visayas, simula pa noong Enero, humina na raw ang natitirang 6 na guerrilla front sa rehiyon at inaasahang ang 2 dito ay tuluyang masusugpo bago matapos ang taon. Dahil dyan, may isang hamon naman ng Pangulo para sa kanila. Antay ko ang imbitasyon ninyo makabalik dito sa 3ID para ideklara ang area na ito insurgent-free. Antayin ko yan. But go ahead and keep up the good work. Keep working. We will get there in the end. Well done to all of you. Congratulations. At para naman sa pagtitiyak ng kaayusan sa iba't iba pang sektor sa bansa, di lamang sa aspeto ng peace and security, isang paalala naman ang ibinahagi ng Pangulo sa harap ng ilang mga bagong lider ng maraming organisasyon. And as appointed leaders, your unwavering commitment and even your mere presence daily are crucial to the sectors that you serve, to the performance of your respective mandates. Kabilang sa mga nanumpang mga ito ay ang mga bagong lider sa hanay ng Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, National Commission on Indigenous Peoples, at mga opisyal ng iba't ibang grupo ng mga mamamahayag sa Malacanang. As such, I trust that you will remain models of excellence and integrity, especially to your staff, stakeholders, and communities. Kasabay ng mga paalala, tiniyak naman ng Pangulo ang kanyang pagsuporta sa lahat ng mga organisasyong ito, mula sa hanay ng kasundaluhan hanggang sa civil society groups. Huwag po kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan gaya na lamang ng pagkilos ng Pangulo para sa pagbibigay halaga sa kabuhayan at mga manggagawa. Lahat ng yan dito lang sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Sa lahat ng mga kababayan nanonood ng programang ito, ang Kongreso, unang-una napapasalamat po ako sa IBC 13 sa pagbibigay po ng plataforma ang mga leaders ng Kongreso sa kanilang mga panukala, sa kanilang mga adikain, para at least malaman ng tao bayan kung ano talagang ginagawa ng ating mga mambabatas, both in the House of Representatives and in the Senate. Malaking bagay po ito dahil minsan nafe-fake news kami. Palagi kami nafe-fake news. At kung meron po tayong platform katulad nito, ma-explain po natin ang mga panukala na ipinapasa po natin na para sa taong bayan. Gusto po natin na ang gobyerno po natin ay maglingkod ng maayos, ng may puso para sa ating mga kababayan at mamamayan. Kaya we'll continue our mandate and we'll continue to look out for the Filipino people. So maraming salamat sa inyo. Mabuhay ating bansa. Ito ang Kongreso, Sunday, 10 a.m. on IBC 13. Walang mintis na pagbabalita, inyong matututukan. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aabot sa mahigit 100 pamilya ang 2 minutong news updates. Ihahatid sa inyo buong maghapon. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Naman ang iniulat na pagtaas ng bilang ng mga may trabaho nating kababayan nitong Agosto. At para maipagpatuloy yan, kabi-kabila rin ang pagkilos ng Pangulo para makalikha pa ng mas maraming trabaho sa bansa. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Batay sa Labor Force Survey nitong Agosto, 95.6% ang employment rate o katumbas ng higit 48 milyong mga Pilipino ang may trabaho. Mas mataas yan kumpara sa tala noong Hulyo. Isa sa sektor na may pagtaas ng employment ay ang agrikultura.
habang ang unemployment rate naman bumaba na lamang sa 4.4% o katumbas ng nasa 2 milyong mga Pilipino pa na naghahanap ng mapapasukan. Kaya sabi ng pamahalaan, puspusan ang pagkilos para patuloy pang makalikha ng magagandang trabaho para sa mamamayan. Kung matatandaan na kamakailan lang ng isabatas ng Pangulo ang Trabaho para sa Bayan Act. Pero hindi dyan tumitigil ang Pangulo. Kaya naman isa rin sa pinalalakas ay ang pagkikipag-ugnayan sa marami pang mga bansa na magpapayabong ng ugnayan. Nitong nagdaang linggo, ilang foreign ambassadors ang tinanggap ng Pangulo sa palasyo ng Malacanang. Ang non-resident ambassador designate ng Republic of Guatemala, non-resident ambassador designate ng Republic of Lithuania, non-resident ambassador designate ng Republic of Namibia to the Philippines, at non-resident ambassador designate ng Republic of Malawi. Inaasahan kasing kasabay ng pagpapayabong ng relasyon ng Pilipinas sa marami pang mga bansa ay pagpapalawak rin ng ating pakikipag-ugnayan sa aspeto ng ekonomiya. At isa sa resulta ng masiglang ekonomiya ay ang pagkakaroon din ng magandang trabaho para sa mamamayan. Isang libreng konsyerto naman ang inihandog ng Pangulo para sa mga guro sa bansa bilang pagbati sa katatapos lamang na National Teachers Month. Pasasalamat daw ito ng Pangulo para sa lahat ng dedikasyon ng mga guro para sa paghubog ng mga kabataan tungo sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. Sa paghubog ng kaalaman ng mga kabataan, hindi maikakaila ang mahalagang bahagi na ginagampanan ng mga guro. Mula sa pagsasagawa ng mga pamamaraan para maging interesante para sa mga chikiting ang pag-aaral hanggang sa pagbibigay sa kanila ng bagong kaalaman bago sumabak sa mas marami pang hamon ng buhay pagkatapos ng pag-aaral. Ganyan na ang hirap at dedikasyon ni na Ma'am at Sir. Kaya naman bilang pagpupugay sa lahat ng mga guro sa bansa, isang konsyerto ang isinagawa sa palasyo bilang bahagi ng pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan, ang pagtataguyod ng edukasyon sa bansa. Ang ikatlong konsyerto sa palasyo na pinangalang Para sa Mahal Nating Mga Guro ay mismong kahilingan sa Pangulo ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Tampok dito ang talento at pagtatanghal ng mga Filipino local artists sa pamamagitan ng pag-awit, pag-arte at kahit sa larangan ng rap bilang handog naman nila sa mga gurong naging bahagi na rin ng kanilang buhay. Natunghayan din sa konsyerto ang ilang kwento ng mga Pilipinong guro kung saan maging ang Pangulo hindi rin nagpahuli sa kanyang kwentong estudyante nang ibahagi nito ang isa sa hindi niya malilimutang guro noong kabataan. Kwento ng Pangulo hanggang sa pagtanda ay hindi raw natanggal sa kanya ang mataas na pagrespeto sa mga guro.
Kaya bilang pasasalamat sa kanilang natatanging serbisyo, ipinangako ng Pangulo na patuloy magsusumikap ang pamahalaan upang paunlarin ang buhay ng bawat guro sa bansa. Asahan daw na mananatiling nakatutok ang Administrasyong Marcos Duterte upang tugunan ang pangangailangan ng mga paaralan, guro at ng mga mag-aaral. At yan po ang lahat ng mga naging pagkilos ng Pangulo nitong nakalipas na linggo. Mula sa pagtatanggal ng price cap, pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo ng pamahalaan, pagpapalakas ng sektor ng mga manggagawa, at pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa marami pang mga bansa. Kaya naman samahan niyo po kaming muli sa mga susunod na linggo para sa mas marami pang hakbangin ng Pangulo. Muli ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.